Papasok po tayo ngayon sa The Last Generation Theology, its origins and theological implication. So, bakit ko po ito sinasabi mga kapatid? Sino po sa inyo ang familiar sa LGT? Narinig niyo po LGT? Pinapanood niyo po ba yon? Do you understand what is LGT? Kahapon, nag-lecture din ako sa isang church about LGT. Sabi ko, Pastor, ano ba yan? LGBT ba yan? Sabi ko, pwede rin naman. Kasi ang LGBT, confuse. So, ang LGT, nagbibigay rin po ng confusion. Tatawa yung mga church. So mga kapatid, papasok tayo dito. May isang statement si Marvin Moore sa The Case for the Investigative Judgment, page 61. Most of us don't like criticism of our beliefs, but we need to remember that responding to critics is one of the ways we grow in our understanding. Mga kapatid, komportable ba kayo na kinikriticize ang inyong understanding sa doktrina? Di ba? Kung totoo ang Seventh-day Adventist, bakit tayo nagkakagulo? Mga kapatid, para sa akin, yung mga doctrinal confusion na ito are ways for us to study the scripture. And ako po, basically, ang Last Generation Theology ay very much aware na po ako dyan as early as 2005, 20 years ago. Pero hindi ko po yan pinapansin. Ang LGT po ay nasa ating kalagitnaan since 1950s. Pero last year lang po ito pumutok sa Pilipinas. Ang tagal, no? Ganun po katagal. Mga kapatid, marami po tayong mga theological issues sa US at ibang bansa, hindi pa dumarating sa Pilipinas. Kaya ngayon po, habang di pa siya dumarating, pinag-aaralan ko na siya. If in case dumating sa Pilipinas, I know how to answer. Kasi yun po yung role po natin. So, ako po personally, I am blessed sa issue ng LGT. Bakit? Kasi mas luminaw sa akin ang ating understanding sa doktrina. May mga understanding ako sa doktrina na ganito, ganyan, pero later on, nung pinagtagpi-tagpi ko na, kaya pala ganito yung doktrina natin. Kasi meron siyang sinasagot na isang issue, which is Last Generation Theology. So what is LGT? Sabi po ni Woodrow Whedon, isa pong Seventh-day Adventist, sabi niya, Last Generation Theology holds that God needs a last or final generation of tested believers to finally vindicate God's demand for perfect obedience to His holy law. Kaya sabi po ng mga LGT, itong mga anti-LGT, bakit kayo galit na galit sa LGT? Bakit? Kasi ayaw nyo sumunod sa utos ng Diyos? That's fallacy. Mga kapatid, ang mga Seventh-day Adventists, tayo pong mga nasa mainstream Adventists, tayo po ang katuparan ng Revelation chapter 14 verse 12. Kaya, pag nakikipag-usap po ako sa LGT, ang tawag po sa akin anti-LGT. Bakit? Kasi the moment tawagin nila akong anti-LGT, meron po yung mga label. Anti-obedience, anti-law, anti-perfection, anti-holiness, pwedeng mamuhay ng magkasala hanggang dumating si Kristo. Kaya sabi ko, oops, hindi ako anti-LGT. Ako ay nagtuturo ng mainstream Seventh-day Adventist theology. Mainstream. Ayaw lang tanggapin yung mainstream Seventh-day Adventist theology. Bakit? Kasi kung mainstream ako, ano kayo? E di offshoot. Sabi ko, sige, tawagin niyo ako anti-LGT, tatawagin ko yung sarili ko na mainstream Seventh-day Adventist. So ano kayo? Hindi kayo mainstream. Kung hindi kayo mainstream, anong tawag sa inyo? Hindi offshoot. So, sabi po dito ni Woodrow Whedon, sino po yung nagpasikat at nagsystematize ng Last Generation Theology? It is impossible to overestimate the influence of M.L. Andreasen on later 20th century Adventist theology. Andreasen was Adventism's most influential theologian in the 1930s, 1940s, and his influence did carry over the 1950s, 1960s, and onward, even today. Isipin nyo ganun po makapangyarihan ng theology. Patay ka na, pero yung theology mo, nakikipaglaban pa hanggang ngayon. So, gusto kong sabihin mga kapatid, we should not be against. Huwag po tayo maging against dun sa mga kapatid natin na LGT. We are not against the person. Against tayo sa theology. Yun po ang dapat nating prinsipyo. Kapag meron tayong kapatid na nagsabing LGT, okay, LGT ka, mali yung turo mo. Pero hindi ako against sa'yo. Against ako sa theology mo. Yun po. Kasi, si Andreasen mga kapatid, sinasabi kasi sa akin, si Andreasen, doktor yan. Doktor siya. Professor siya ng ating seminary sa Andrews University. Okay? Samantalang si Pastor Ryan ay isang masteral lang naman sa AUP. So, sino paniniwalaan ko? Yung may doctoral sa Andrews o yung may masteral sa AUP? Kaya sabi ko, hindi natin basihan kung ano yung pinag-aralan mo. Ang basihan natin, ano sinasabi ng Biblia? Kasi ang ating doktrina, sola scriptura. Ano sinasabi ng Biblia? The Bible and the Bible alone. So, quite clearly, his foremost contribution to Adventist theology has been his brand of LGT.
So marami pong klase ng LGT. Ang LGT po mga kapatid, hindi yan parehas. Iba-iba po yan. Kasi kahit sila nag-aaway-away rin sila kung sino yung tama sa kanila. Wala po silang organization. Wala po silang leader. Wala pong setup yan. It's basically theology. Okay? Kaya po, ang problema po sa LGT mga kapatid, pwedeng katabi nyo po yung LGT. Katabi nyo po yung LGT. Meron po akong isang lugar na napuntahan dahil alam nila na ako po ay very vocal sa LGT. Sabi na, Pastor, against kami sa LGT. So, nag-lecture na ako. Yung tanong sa akin, sabi ko, kamot ako ng ulo eh. Kasi yung mga tanong nila tsaka paliwanag sa akin, LGT yung paliwanag. So, posible pala yun na against ka sa LGT, pero ikaw pala, LGT ka rin. Kasi nga, theology po yan. It's parang mindset. Ito yung umiikot sa isipan mo. Kaya, mga kapatid, again, we are not against the person. We are against the theology. I'm not against Andreasen. Hindi ako against sa kanya. Kasi marami din po siyang contribution sa atin, especially sa Doctrine of the Sanctuary. Okay, marami po sa ating hindi po siya umalis ng church. Namatay po siya na Seventh-day Adventist. At siya po yung may credential. Ibinalik sa kanya yung credential niya after niyang mamatay. So, yan po. So, yung kanya pong theology, na last generation theology, siya po yung nagpasikat ng word na LGT. Last generation theology. So, dito po yan ang galing sa book na ito, The Sanctuary Service, sa chapter 21. Ang title po ng chapter 21 ay The Last Generation. Yan po yung pinablish noong 1937 at ni-revise noong 1947. So, kung gusto niyo pong maintindihan, ang theology ni Andreasen tungkol sa Last Generation Theology, chapter 21 po yan ng book na ito. Dito po yan ang galing. So, sisipi po ako ng mga statement from him para po hindi ito policy. Kasi galing po ito mismo sa writings ni Andreasen. Sabi po rito, sa page 320, the matter of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Important as that may be, at may seem, the most important thing is the clearing of God's name from the false accusations made by Satan. So, ang LGT mga kapatid, ito po yung pinaka-understanding nila. We need to vindicate God. Kailangan natin ipawalang sala ang Diyos kasi siya ay inakusahan ni Satanas. So, para po manalo ang Diyos, kailangan po niya yung last generation na sinless, perfect, stop sinning, holy. Kasi kapag hindi po mangyari yan, hindi po mabibendicate ang Diyos. Okay? So, ang idea mga kapatid, yung salvation, ang pinaka-importante, yung vindication ng Diyos. Yung salvation comes next. Parang ang salvation natin is byproduct ng vindication ng Diyos. Pero sa writing sa Illinois, mga kapatid, ang salvation tsaka vindication ng Diyos, wala pong mataas dyan, pantay yan. Pero sa writing sa Andreasen, yan po ay mas mataas yung vindication kaysa po yung salvation. Then, ito po, page 316, ito nakalagay. In order for God to sustain His contention, kung ba para po mapatunayan ng Diyos na siya po ay tama, it is necessary for Him to show that He has not been arbitrary, that the law is not harsh and cruel in its requirement, but contrariwise, that it is holy, just and good, and that men can keep it. Kasi po, one of the accusation ng Satan ay hindi kayang sundin ng tao ang kautusan. Tapos, hindi compatible ang mercy tsaka ang justice. Yan yung contention niya. Hindi kayang sundin ng tao ang kautusan. So ano pong ginawa ng Diyos? Sabi ni Andreasen, hindi po ito yung theology ng Adventist theology po ito ng Andreasen. It is necessary for God to produce at least one man who has kept the law. In the absence of such a man, God loses and Satan wins. Sa tingin niyo po, sino po yung one man po na binabanggit ni Andreasen dyan? Sino yung isang tao na makaka-obey ng kautusan perfectly? Sino po yon? Si Jesus. And I agree. Si Jesus po yun. Si Jesus yung naka-perfectly na nakausunod sa kautusan ng Diyos. Siya po yan. Kaya nga po, yung perfect obedience to God's law, that is righteousness. Kaya nga po, meron tayong understanding na righteous by faith. Yung katwiran ni Kristo, yung kanyang perfect na pagsunod, ay inimpute sa akin. Wala akong katwiran, pero dahil sa pananampalataya, yung katwiran ni Kristo naging katwiran ko. So, sabi dito, the outcome therefore hinges on the production of one or more. Ang tanong, ilang tao ba ang kailangan makapag-perfectly obey sa kautusan ng Diyos? Isa o marami? Kay Andreasen, one or more. Yung one po na yon, si Jesus. Yung more, last generation. So para sa kanya, hindi sapat. Okay? Hindi sapat yung pagkamatay ni Kristo. Kinakailangan yung perfect obedience ng last generation. Okay? Who keep the commands of God, on this God has taken His government. Sabi pa rito, when Christ died on the cross, nung namatay po si Kristo,
he had demonstrated in his life the possibility of keeping the law. Satan had not succeeded in leading Christ into sin. Possibly, he did not expect to be able to do that. But if he could have induced Christ to use his divine power to save himself, he would have accomplished much. So, para po magkasala si Jesus, kapag ginamit po niya yung kapangyarihan niya bilang Diyos para iligtas yung sarili niya. Di ba? Kaya nga, makikita niyo sa cross, makikita niyo yung struggle doon. Pwede siyang, di ba, kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo? Sino nagkasalita po doon? Si Satanas po yun. Okay? Yun po yung temptation kay Jesus. Gamitin mo yung power mo para makatakas ka dyan sa pagkapako sa krus. So, had Christ done so, kung ginawa po ni Kristo ito, Satan could have claimed that this invalidated the demonstration God intended to make, namely, that it was possible for men to keep the law. As it was, Satan was defeated. So, isa mga kapatid, nung hindi po ginamit ni Kristo yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos para iligtas yung kanyang sarili, at namatay po siya, Satan was defeated. Ang tanong ko po, panalo na ba talaga si Jesus o hindi pa? Panalo na. Okay. Yun po yung mainstream Seventh-day Adventist theology. Christ already won at the cross. Pero sa LGT mga kapatid, hindi pa tapos ang laban. May chance pa si Satanas. Ito po, nakalagay sa page 110. But Satan did not give up. He had failed in his conflict with Christ. But he might yet succeed with men. Meron pa siyang pag-asa sa last generation. So, he went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. If he could overcome them, the last generation, he might not be defeated. So, ang tanong mga kapatid, talo na ba talaga o hindi pa talo? Sa Adventist po yun, sa mainstream Adventist. Sa LGT, may chance pa. May second chance. Kaya makikita niyo po yung emphasis ng LGT. Kailangan nating sumunod sa utos. Kasi kapag tayo ay hindi makasunod sa utos, matatalo ang Diyos. Isipin niyo yung Diyos umaasa sa tao para manalo siya. Naisip ko, anong klaseng Diyos yun? Na kailangan niya yung tao para mapawala ang sala yung sarili niya. Ang iniisip ko mga kapatid, ginawa lang ba niya yung tao para mabindig yung sarili niya? Parang may problema doon mga kapatid. Selfish po yung klase ng Diyos na ganun. Di ba? Diyos ba ng pag-ibig yun na pinintulutan niya tayo magkasala para later on tutulungan niya tayo na makasunod sa utos para mabindikit yung sarili niya? Parang self-serving naman na Diyos yun. Yun yung implication ng mga kapatid. At ayaw na ayaw po na marinig yun ng mga LGT sa akin. Paalasi daw yun. Pero yun po mga kapatid yung implication eh. Tapos sabi dito, ano pong gagawin? Yung ginawa po ni Jesus, uulitin ng last generation except mapako sa krus. Kasi iulitin po yan eh. Kung ano yung nangyari kay Jesus, ulitin. Kasi sabi nila, kung kaya ni Jesus, kaya rin natin. Kung nasunod niya yung utos, kaya rin natin. Narinig niyo na ba yan? LGT po yan, napaliwanag. Kung kaya ni Jesus sumunod sa utos, kaya rin natin. Hindi ko sinasabi mga kapatid na hindi natin kaya. Kaya natin yan sa tulong ng Diyos. Pero hindi natin yan perfectly kagaya ng pagsunod ni Jesus. Because we have sinful nature. Meron tayong pakikipagbaka sa laman. Malibang kasama natin yung Holy Spirit, tayo po yung mamumuhay sa laman. Sabi ito, the supreme exhibition has been reserved. Naka-reserve ang last generation. Isipin nyo, naka-reserve. Parang huling bala. Isipin nyo, huling bala. Until the final contest. God, to make the demonstration complete, does one more thing. He hides Himself. Magtatago ang Diyos. Noong si Kristo po ba'y nasa Gethsemane, hanggang sa siya'y nasa Calvary, nagtago rin ba ang Diyos? Sabi nga ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Ibig sabihin, God is hiding Himself from Jesus. So, makikita niyo po yung pag-uulit. Kay Jesus, nagtago ang Diyos. Sabi ng LGT, in the last generation, magtatago rin ang Diyos. Kailan po mangyari yon? Kasi yung sanctuary is closed. Close na po yung probation. The saints cry to God day and night for deliverance, but He appears not to hear. God's chosen ones are passing through Gethsemane. So makita nyo, Gethsemane, kung ano nangyari kay Christ, mangyayari rin. Yun po yung mangyayari during the time of trouble. So during the time of trouble, close of probation, umalis si Kristo sa most holy place, ang Diyos nagtago, ang Holy Spirit withdraw. So ibig sabihin, paano makatatayo ang tao sa huling panahon on its own? Pero sabi nila, hindi. Nandun pa rin yung Diyos. Okay? Seemingly, they must fight their battles alone. They must live in the sight of a holy God without an intercessor. Sabi ko, kung nung panahon ni Jesus, nandun yung Ama pero nagtago, He hides Himself, yung Holy Spirit wala doon, Jesus lang yun nandoon, tapos hindi nanalo, panalo na pero may pag-asa pang matalo. Tapos ngayon, ang LGT, mayroong konting tulong ng Diyos. Tatiin nyo mga kapatid, parehas ba yun? Hindi parehas yun. Si Jesus walang tulong ng Diyos. Yung LGT may tulong ng Diyos. So hindi parehas yun. Hindi yung parehas.
So sabi ni Andresen, in the last generation, God gives the final demonstration that men can keep the law of God and that they can live without sinning. God leaves nothing undone to make the demonstration complete. Tapos, ang sabi pa niya sa 303, 304, it is in the last generation of men living on the earth that God's power unto sanctification will stand fully revealed. The demonstration of that power is God's vindication. It clears him of any and all charges which Satan has against him. In the last generation, God is vindicated and Satan defeated. So nakita niyo mga kapatid, bakit po matindi yung emphasis ng LGT about sanctification, holiness, obedience. Bakit? Kasi kailangan para manalo ang Diyos at matalo si Satanas. Marami sa ating mga kapatid na iniisip, especially the LGT, ginagawa nila itong bagay na ito para magbigay ng pabor sa Diyos. Lord, kinikip namin yung commandment para sa iyo. Mga kapatid, hindi natin sinasabi na huwag natin sundin yung utos. Pero sa mainstream Seventh-day Adventist theology, we keep the law as fruit of salvation. Pag fruit, anong fruit po yun? Ini-enjoy mo. Sa tingin nyo, yung obedience dito, fruit ba siya? O kailangan mong pagpaguran kasi kailangan tayo ng Diyos. Umaasa yung Diyos sa atin. Tapos, isa po mga kapatid, ito pa, bakit po mahalaga yung perfection, yung stop sinning ng last generation? Kasi po mga kapatid, kapag nangyari na po itong final demonstration, when it has been accomplished, the end will come. Ibig sabihin mga kapatid, kapag meron ng perfect na mga tao, si Jesus darating na. Isipin niya, yung vindication ng Diyos, ang second coming ni Jesus, nakadepende sa tao. Kasi ito yung paliwanag nila eh. Ano bang ginagawa ni Jesus sa most holy place? Cleansing of the sanctuary. So kung tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala, si Jesus, linis ng sanctuary kasi dumudumi sa kasalanan natin. Para siyang nanay na, alam nyo yun, hindi matapos-tapos sa gawain kasi kalalaba lang niya, mayroong agad labahan. Parang ganun po mga kapatid yung understanding nila. Kapag tayo ay hindi tumitigil sa kasalanan, si Jesus linis sa ating kasalanan at hindi makaalis sa most holy place at hindi makalabas sa sanctuary at para makarating sa mundong ito. Ganun po yung umiikot po na argument po dyan. So sabi po dito mga kapatid, gusto ko pong bigyan ng emphasis. Ako pa, bigyan ko ng emphasis ito. Sabi po yung tungkol sa salvation and vindication. The matter of greatest importance in the universe is not the salvation of men. Important as that may seem, the most important thing is the clearing of God's name from the false accusations made by Satan. Mga kapatid, gusto ko pong magbigay ng writings na Ellen White, kung saan binanggit po ni Ellen White ito ha. Pero ito po yung sinasabi po ni Larry Kirkpatrick. Si Larry Kirkpatrick po ay isang LGT. Very strong na LGT. Sabi niya, as an LGT Christian, okay? So LGT Christian sila. I am not interested first in my own salvation or even the salvation of others. I am committed to the vindication of God's character. Biruin niyo mo yun? Hindi mahalaga yung kaligtasan ko. Hindi mahalaga yung kaligtasan ng ibang tao. Mas mahalaga yung vindication ng Diyos. Okay, yun po yun. Sabi pa ni Larry Kirkpatrick, whether or not I am saved is a much less important question than whether or not God is found to be just when He is judged. Not upon human salvation, but upon God's vindication. Question hinges the ultimate security of God's government and fulfillment at last of the promised second coming. So para sa kayo mga kapatid, hindi mahalaga na maligtas ako. Kahit hindi ako maligtas, basta mabindicate yung Diyos, martir yun. Para alam yung mga kapatid, kahit hindi ako maligtas, Lord, basta mabindicate ka. Parang it does not make sense. Bakit gusto mo mabindicate ang Diyos? Ayaw mo maligtas? Di ba? Mga kapatid, itong statement po na ito ay misinterpretations ng writing ni Ellen White. Dito po yan ang galing sa Patriarchs and Prophets, page 68 and 69. Pansinin niyo po, mas mataas ba ang vindication ng Diyos o pantay ang salvation tsaka ang vindication? Ito po sabi ni Ellen White ha, but the plan of redemption had yet a broader and deeper purpose than the salvation of men. Doon niya po kinuha yan. So, hindi lang po yung salvation ng tao, ha? It was not for this alone that Christ came to the earth. It was not merely that the inhabitants of this little world might regard the law of God as it should be regarded, but it was to vindicate the character of God before the universe. So, nakita po yung idea? Parehas dun sa statement ni Andresen. Salvation and vindication. Pero ano po siya sabi ni Ellen White? Pansin nyo ha? The act of Christ in dying for the salvation of man. Ano po yung purpose ng pagdating ni Jesus? Salvation of man would not only make heaven accessible to men, but before the universe, it would justify God and His Son in their dealing with the rebellion of Satan. It would establish the perpetuity of the law of God and would reveal the nature and the result of sin. Ano ang pagkakaiba ng statement na ito sa statement ni Andresen? Malaki yung pagkakaiba.
Kasi sa statement ni Andreessen, mas mataas ang vindication kaysa sa salvation. Sa statement ni Ellen White, yung salvation natin ay vindication din ng Diyos. May mataas ba dyan o pantay yan? Pantay yan, mga kapatid. Yung ating kaligtasan would also mean God's vindication. Hindi mabindicate ang Diyos para tayo'y masave. Magkaiba po yun, mga kapatid. Tapos, isa pa, mga kapatid, merong isang LGT, okay, babanggitin ko po ito, merong isang LGT na gumawa po ng dissertation sa Thailand, si Armin Kretzinger, The Doctrine of the Last Generation Theology for Seventh-day Adventists, a Defense. So siya po isang LGT. Sabi niya po dito, the argument that says that it is Jesus and not the last generation who vindicate God misses an important biblical promise about a task that God has given to His church. It might seem that Genesis 3:15 that it would be only Christ that would defeat Satan. Ano po nakalagay sa Genesis 3:15? Tatapakan yung ulo ng ahas, pero pag tinapakan po yung ulo ng ahas, ano po mangyari sa ulo ng ahas? Madudurog, pero yung sakong nung tatapak, ano mangyari? Masusugatan. Pag binasa niyo po yung Romans 16:20, ang nakalagay po dyan, parehas na parehas sa statement sa Genesis 3:15, pero nakalagay po dyan, ang tatapak, hindi si Kristo, kundi ang tatapak, yung mga banal. So sabi nila, yun yung fulfillment. So makikita nyo, kita mo, sa Genesis 3:15, yan yung fulfillment si Jesus. Ngayon, yung last generation ng fulfillment, Romans 16:20. So, yan po yung argument nila. So sabi pa nila dito, this would be completely unnecessary if Satan was completely defeated by Christ only. Okay, nakita yung argument? Hindi lang si Kristo yung it's not Christ who defeats Satan. Meron pa yung last generation. Sabi dito, Ellen G. White supports this biblical idea that God helps His people to defeat Satan. So meron pong citation, writing sa Ellen White. Mga kapatid, pinuntahan ko yung statement Ellen White. Talaga bang sinabi ni Ellen White yung concept ng vindication? Ano ang fulfillment ng Revelation ng Romans 16:20? Para kay Ellen White, ito yung understanding ni Ellen White. Kaya makikita niyo po ang LGT, naka-angkla po sila sa misinterpretation ng Bible at maraming talata ng misinterpretation sa writings sa Ellen White. Pansinin niyo po ito. Okay? Nakalagay dito, although she must battle yung church, yet by the help of God, the church is bruising. Sinusugatan yung ulo ni Satanas. The Lord will have a people as true as steel and with faith as firm as the granite rock. They are to be witnesses in the world, instrumentalities to do a special, a glorious work in the day of His preparation. Ang tanong, mga kapatid, paano po natin sinusugatan ang ulo ni Satanas? Sa pamagitan po ba ng sinless perfection, ng stop sinning? Ang sabi ni Ellen White, ito po yung paraan kung paano po natin sinusugatan yung ulo ni Satanas as fulfillment ng Romans 16:20. Ang nakalagay dyan, the gospel does not win a single soul to Christ or make its way to a single heart without wounding the head of Satan. Paano po natin sinusugatan yung ulo ni Satanas? Kapag may isang tao na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon ng kanyang buhay. Hindi sinless perfection, hindi stop sinning. Walang sinabi sa Ellen White stop sinning dyan sa passage na yan. Kaya sabi ko, tingnan mo, nag-quote na nga ng writer sa Ellen White, misinterpretation pa. Wala namang sinabing stop sinning dyan. Nakalagay dyan, whenever a captive is wrenched from his grasp, delivered from his oppression, the tyrant is defeated. Ang sabi pa nga dyan, paano po nadidefeat ang ulo sa Satanas? The publishing houses, the presses are instrumentalities of God's hand. Yung ating publishing house, mga kapatid, sa understanding ni Ellen White, kapag sila nagpapublish ng books, kinakalat sa buong mundo, at may tumanggap sa pabalita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aklat na ito, fulfillment po yun ng Romans 16:20. Sinusugatan yung ulo sa Satanas. Kaya mga kapatid, wag po nating maliitin yung publishing ministry. Suportahan natin yung publishing ministry. Bakit? It is one of the fulfillment ng bruising of the head. Kaya yung ating AWR, Hope Channel, yung mga ginagawa natin ito, kapag may taong tumanggap kay Kristo sa ating pangangaral, sa ating Bible study, sinusugatan natin ang ulo ng Satanas. Hindi sinless perfection, hindi stop sinning. Hindi yan yung nakasulat kay Ellen White. Malayong malayo. Ayan po. Tapos, meron din po silang isa pang statement. Sabi nila, Pastor, sabi mo, hindi kailangan yung vindication ng tao. Paano yan? May mababasa kami sa Ezekiel chapter 36, verse 23. Okay? Kasi kinukulit po ako dito Maganda rin na mailabas din po ito. Okay.
Sabi ito, and I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God. When through you, God's people, when through you, I vindicate my holiness before their eyes. So sabi nila, according to Ezekiel chapter 36, ito yung fulfillment. Fulfillment po ito na kailangan ng Diyos ang vindication ng last generation. Sabi ko, okay, may mababasa rin ako sa Biblia na hindi lang ang bayan ng Diyos ang magbibindicate sa Diyos. Alam niyo kung sino ba po? Yung kalaban ng Diyos. Yung bayan ng Diyos at kalaban ng Diyos, ibibindicate ang Diyos. Hindi ko alam kung tatanggapin nila itong talatang ito. O tatanggapin lang yung Ezekiel chapter 36 verse 21, kung ano lang po yung pabor. Pero sabi ng Ezekiel chapter 38 verse 16, ito yung nakalagay ha, you will come up against my people Israel like a cloud covering the land. In the latter days, I will bring you against my land, that the nations may know me. When through you, O Gog. Ano po yung O Gog dyan? O, hindi po, baka mamali kayo ng basa, maging mura. O Gog. Pag binigtad nyo, Gogo. Ano po yung Gog dyan? Kalaban o bayan ng Diyos? Kalaban yan. Oh, when through you, O Gog, I vindicate my holiness before their eyes. So sa Bible, kung susundan natin yung argument sa Ezekiel, yung bayan ng Diyos, yung last generation, kailangan para ma-vindicate ang Diyos. Therefore, kailangan din pala yung kalaban ng Diyos para ma-vindicate. So yung kalaban ng Diyos, ang tanong po niya mga kapatid, do you think stop sinning sila? Kalaban ng Diyos yan. Sa tingin niyo, yung kalaban ng Diyos sumusunod sa utos ng Diyos? Hindi sila sumusunod ng utos ng Diyos, pero through you, mabibindikitin ang Diyos. So, paano yan? So, nakikita niyo po yung idea ng sola scriptura. Meron kang theology na pinipilit na kailangan ng last generation dahil ibibindicate. Sabi sa talatang ito, paano yan? How do you reconcile that? It's either mali yung 38:16 o mali yung isa. Hindi naman pwede magkamali yan parehas. Kasi salita ng Diyos yan at ginabayan ng Holy Spirit. So, hindi pwede magkamali ang Biblia. Ang nagkamali, yung bumasa, yung nag-interpret. Ito pa. Siguro skip ko na ito. Ang sabi nila mga kapatid, ito po yung nasa konteksto po ng Ezekiel 36 verse 23. Ano yung nakalagay sa 25? Okay? I will sprinkle clean water on you and you shall be clean from all your uncleanness. And from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Ang tanong mga kapatid, ito po ba na-fulfill na o hindi pa? Yung new heart. Kailan to nangyari? Sa future, sa present, or sa past? Na-fulfill na po ba itong Ezekiel 36 verse 21 to 23 tsaka 25-27? Yung pagkakaroon ng bagong puso? Natupad na po yan. Natupad yan nung si Kristo namatay sa krus, nung tayo nabautismohan, tinanggap si Kristo, sabi sa Hebrews, bibigyan ko kayo ng bagong puso. That's a fulfillment. Pero sabi ng LGT, sabi ni Kevin Paulson, isang LGT, it is safe to say this vindication never happened in the experience of God's ancient people. Else, the plan of salvation would have turned out much differently. This prophecy, yung Ezekiel 36:23, therefore remains to be fulfilled in the experience of the final victory of the last generation saints. Ang sabi ko, yung Ezekiel 36:23, sa future pa mapufulfill. Pero yung 25 tsaka 27, na-fulfill na ngayon. Parang may problema doon. Kasi yung 23, 24, 25, 26, hanggang 27, isang kwento po yan isang talata yan. Hindi mo pwede paghiwalayin at chap-chapin yung talata para sabihin, ito, na-fulfill na sa kay Jesus, yung isa sa future pa. Maling pag-aaral po ng Biblia yon. Okay? Ano po ang pinaka-issue sa Great Controversy? Ang issue po ay misrepresentation of God's character. Yan po yun, mababasa nyo po yan sa writings Ellen White sa Great Controversy. So sabi po sa ating fundamental belief, number 8, all humanity is now involved in a great controversy between Christ and Satan regarding the character of God, His law, and His sovereignty over the universe. Excerpt lang po ito mga kapatid ha. Tapos sabi po sa ating fundamental belief, observed by the whole creation, this world became the arena of the universal conflict, out of which the God of love will ultimately be vindicated. So ang issue po sa Great Controversy ay ano po?
the character of God. Ito po mga kapatid yung three main accusation po ni Satan. Ano po yung tatlong accusation? Una, sabi sa Desire of Ages, page 761, God's law cannot be obeyed. Ang tanong po, nasagot na po ba ito? Yes, through the death of Christ. Sabi po, pangalawa, justice and mercy are incompatible. Ito po, sabi dyan, in the opening of the great controversy, Satan had declared that the law of God could not be obeyed, that justice was inconsistent with mercy, and that should the law be broken, it should be impossible for the sinner to be pardoned. Yan po ay nasa Desire of Ages 761. Hindi po ako tatalon sa ibang writings Ellen White. Babasahin ko lang po yung konteksto. Malinaw dito mga kapatid, ito yung accusation. Ano po yung solusyon ng Diyos? The following paragraph. The law requires righteousness, a righteous life, a perfect character. And this man has not to give. Hindi po natin kaya i-produce. He cannot meet the claims of God's holy law. But Christ coming to the earth as man, live a holy life and develop a perfect character. So si Jesus po yung naka-fulfill nung number one, perfect obedience. Number two, by His life and His death, Christ proved that God's justice did not destroy His mercy, but that sin could be forgiven, and the law is righteous and can be perfectly obeyed. Satan's charges were refuted. God had given man unmistakable evidence of His love. So sa ating pong fundamental belief, number 9, ito po nakalagay, this perfect atonement vindicates the righteousness of God's law and the graciousness of His character. So makikita niyo mga kapatid, yung ating fundamental belief ay very clear. Sinong nanalo? Si Jesus? Wala akong nabasa sa ating fundamental beliefs na kailangan ng last generation para mabendicate ang Diyos. Kahit anong gawin nyo, wala kayong mababasa dyan. Wala. 3 beses binanggit yung vindication. Pero wala akong nabasa sa fundamental beliefs na vindication sa pamagitan ng last generation. Kaya yung mga LGT na nagsabi na supported ng fundamental beliefs, ang LGT, nagsisinungaling po sila. Pangatlo mga kapatid, tatapusin ko sa pangatlo. Alam niyo mga kapatid, hindi nagtatapos sa dalawang accusation yung ginawa ni Satan. Nung natalo si Satan, meron siyang follow-up po na accusation. Yung number 3, Christ's death nullified God's law. Kaya nga, bakit hindi pa po pinupukas si Satanas? Kasi meron pa siyang pangatlong accusation. Yung number 1, number 2 tapos na, yung number 3 hindi pa tapos. Yung kautusan ng Diyos ay binago na. Wala nang kautusan. Narinig nyo na ba yung mga kapatid? May nagtuturo, wala nang kautusan, binago na yan. Turo po ni Satanas yun mga kapatid. Sabi ito, sa 762.5, another deception was now to be brought forward. Natalon siya sa cross. Meron siyang pangatlong accusation. Satan declared that mercy destroyed justice, that the death of Christ abrogated the Father's law. Hindi pwedeng magtugma yung mercy tsaka yung justice. So ang tanong mga kapatid, paano sasagutin ng Diyos yung number 3 accusation? Kasi nasagot na yung 1 tsaka 2 eh. Ano yung paano sasagutin yung number 3? Ito mga kapatid, 763.3. The warfare against God's law, which was begun in heaven, will be continued until the end of time. Every man will be tested. Obedience or disobedience is the question to be decided by the whole world. So, ang tanong mga kapatid, sa mainstream Adventist, hindi natin sinasabi na walang halaga yung obedience. Meron po yan. Ipapaliwanag ko anong halaga ng obedience. Ito po. At pag nangyari po ito, then the end will come. God will vindicate His law. Sino pong nag-vindicate dun sa number 3 question? Tao ba? LGT ba? Malinaw oh. God will vindicate His law and deliver His people. Hindi kailangan ng Diyos yung LGT para ma-vindicate siya. God Himself will vindicate His law. At pag na-vindicate niya yung kanyang law, i-deliver niya yung kanyang bayan. Satan and all who join him in rebellion will be cut off. Sin and sinners will perish. Ang tanong, paano sinagot ng Diyos yung number 3 accusation? Alam niyo kung paano po sinagot ng Diyos yung number 3 accusation? That God's law was abrogated, na wala ng kautusan. That mercy destroyed justice. Fundamental belief number 24. The pre-Advent judgment also makes manifest who among the living are abiding in Christ, keeping the commandments of God and faith of Jesus, and in Him, therefore, are ready for translation into His everlasting kingdom. Pre-Advent judgment, mga kapatid, yung pagsagot sa number 3 accusation ni Satanas. Diba? This pre-Advent judgment, okay, vindicates the justice of God in saving those who believe in Jesus. It declares that those who have remained loyal to God shall receive the kingdom. The completion of this ministry of Christ will mark the close of human probation before the second coming, the second advent. Mga kapatid, hindi natin tinatanggal yung obedience. Itinatama natin saan ba dapat mapunta yung obedience. Obedience is the fruit na tayo ay na kay Kristo. Kapag tayo na kay Kristo, tunay na sinuko ang buhay kay Kristo, tayo ay mayroong buhay ng pagsunod
Hindi sa letra, kundi sa espiritu. Mga kapatid, panghuli na lang. Ito, sabi ni Clifford Goldstein, the judgment, yung pre-advent judgment, isn't a time when God decides to accept or reject us. It's simply the time when God finalizes our choice and recognizes whether or not we have accepted His, a choice inevitably made manifest by our works. This is righteousness by faith. Kapag tayo ay tunay na kay Kristo, isinuko ang buhay kay Kristo, makikita po ito sa isang buhay na sumusunod kay Kristo. Hindi tayo sumusunod para maligtas. Kasi si Kristo ang ating kaligtasan. Hindi tayo sumusunod para mabendikit ng Diyos. Sumusunod tayo dahil sa pamagitan ng ating pagsunod, mabibendikit ng Diyos yung kanyang sarili. Kumbaga, ang vindication ng Diyos ay hindi nakadepende sa tao. God vindicates Himself. Okay? So, siguro basahin ko lang to, Pastor Jomel, yung conclusion ko na lang. Okay? Sabi ni Marvin Moore, the idea that Satan will not be defeated until the final generation proves its loyalty to God by perfect obedience to His law puts the burden on sinful human beings to complete the plan of salvation. And I have a huge problem with that idea. Ako rin. Jesus is the only one on whom God placed the responsibility to defeat Satan. Jesus' righteousness is the only righteousness and His obedience is the only obedience that could defeat Satan. My objection to Andreasen theology is the idea that God is in any way depending on the sinless witness of that last generation to vindicate God, defeat Satan, and bring the conflict between good and evil to a final close. Jesus is the only one who could have accomplished all that. And once He did it, there's nothing left for any other generation to do. So mga kapatid, doon po nagtatapos yung aking presentation about the last generation theology. Alright, maraming salamat, Pastor Ryan. Isang bagsak, mga kapatid. Alright, talagang gising na. Okay, dadako tayo sa questions. Kung meron kayong tanong dito sa last presentation natin, at least 3 questions. Tayo na po kayo. Ayan, bilis talaga ni tatay. Galing ito sa pag-ulingin. Okay. Ito po ang tanong ko, Pastor Ryan. Hindi ba darating si Jesus hanggat yung picture ni Jesus o yung character ni Jesus is fully reproduced sa kanyang mga tao? Mababasa niyo po yan sa Christ Object Lesson. Pag binasa niyo po sa Christ Object Lesson, mga kapatid, basahin po natin konteksto. Nakalagay po doon, when the character of Christ was perfectly reproduced in God's people, then the end will come. Ang konteksto ng mga kapatid, ano ba yung dapat ma-reproduce na character natin? Na character ni Kristo sa atin? Pag binasa niyo po yung konteksto, perfect love. Kapag meron na po tayong pag-ibig sa ating kapwa-tao na we sacrifice ourselves para ma-save sila, that's how the character of God is reproduced. Hindi sinless perfection. Ang character perfection, mga kapatid, is not sinless perfection. It's the perfect love of God na willing tayong isurrender lahat para sa Panginoon para ma-save yung ibang tao. Salamat po. Another question. Sino po? Wala na regarding this topic? Presentation? Alik po kayo, brother. Pastor, saan po papasok yung ang banal, patuloy magpakabanal at ang masama ay patuloy magpakasama? Yun po ay yun po yung sealing time, yung close of probation. Kapag before the time of trouble, doon po papasok yung ang banal, magpakabanal, ang masama, magpakasama. Bakit po magpapakabanal ang banal? At bakit magpapakasama ang masama? Kasi meron po mga rating sa Ellen White, ito po yung nakalagay. Kasi i-withdraw yung Holy Spirit. Ang maling akala natin mga Adventist, ang Holy Spirit tatanggalin sa mga banal. Mga kapatid, ang Holy Spirit tatanggalin hindi sa mga banal. Tatanggalin ang Holy Spirit sa mga masasama. Kaya nga, kung wala ang Holy Spirit sa atin na nagkukonvict, pasama ng pasama ng pasama. Pero kapag tayo ay nasa Holy Spirit, sabi sa Galatia, if you walk in the Spirit, yung flesh, walang power over us. Kaya tayo pabanal ng pabanal na pabanal. So yun po yung mangyayari dun sa, actually yung fulfillment po niya, yung latter rain. Yung sealing, yan po yun, yung purpose nun. Kaya yung Holy Spirit hindi po mawawala sa mga banal during the time of trouble, 7 last plagues, hindi po mawawala yan. Alright, maraming salamat. Last question? Okay, wala na. So, maraming salamat, Pastor Ryan, for that wonderful presentation. Tayo dadako doon sa ating next questions. No, from kaninang umaga, doon sa unang presentation hanggang sa mga oras na ito. So, let us request all our lecturers to proceed
in front para sa ating iba't ibang mga tanong na tatanggapin mula sa ating mga kapatid.